Narito na ang PTV Balita ngayon. Nagtungo sa Dangwa sa Maynila si DTI Secretary Cristina Roque para alamin at tiyaking nasa tama ang presyuhan ng mga bulaklak. Si Gab Villegas sa detalye live. Gab? Joshua, nag-ikot ngayon umaga ang mga tauhan ng Department of Trade and Industry sa pangunguna ni DTI Secretary Maria Cristina Roque dito sa Dangwa Flower Market upang magsagawa ng monitoring sa presyo ng mga bulaklak at tubig habang papalapit ang undas. Kinumusta ng kalihim ang mga nagtitinda ng bulaklak at ayon mismo sa opisyal, nananatili pang stable ang presyo ng mga bulaklak. Hinikayat niya ang mga nagtitinda na huwag magtaas ng presyo at huwag samantalahin ang tagsa ng mga mamimili para magtaas. Inikot rin ni Roque ang isang supermarket para tignan naman ang presyo ng mineral water at kandila. Nakita naman ang kalihim na pasok sa suggested retail price ang mga itinitindang tubig at kandila kung saan ang ilan sa mga ito ay ibinebenta na mas mababa pa sa SRP. Nagpaalala rin si Roque sa mga consumer na ugaliing i-check ang SRP at SRP upang maiwasan na maging biktima ng overpricing. Yan muna ang update mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik si Joshua. Maraming salamat, Gab Villegas. Samantala nanawagan si Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia ng patas at mahinahong pagtingin sa mga isyong ibinabato laban sa unang ginang Liza Araneta Marcos kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga proyekto ng flood control project. Ayon kay Goitia, ang integridad ay hindi dapat nakadepende sa pamamagitan o sa chismis o haka-haka. Nakakalungkot niya na sa panahon ngayon, mas mabilis ang mga tao humusga kaysa sa magsuri. Ayon kay Goitia, ang panawagang imbestigahan ng unang ginang ng umano'y isinulong ng isang advocacy group ay tila panguhuli ng isda sa gitna ng politika. Ipinunto rin ni Goitia na ang unang ginang bilang abogado at propesor ay kilala sa kanyang profesionalismo at pagiging tahimik sa gitna ng politika. Una nang sinabi ng Malacanang na ang kahilingan para sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure ay isang fishing expedition. Samantala sa ating lagay ng panahon, naging low pressure area na lamang ang bagyong Salome na huling namataan ng pag-asa sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa ngayon ay halos wala na itong epekto sa bansa. Ngayon pa man, makakaranas ng pagulan ng Batanes, Babuyan Islands dahil sa shear line. Intertropical Convergence Zone naman ang sanhi ng manakanakang pagulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Negros Island Region, Sarangani, Sultan Kudarat, Palawan at Mindanao. Easterlies naman ang sanhi ng isolated rains sa Aurora, Quezon at Camarines Norte. Makakaranas naman ng bahagya maulap hanggang sa maulat na kalangitan na may pagulan, pagkidlat at pagkulog dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil naman yan sa localized thunderstorm. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms at PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.